Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig ninyo ang kwento ng isang inang muntik mawalan ng kanyang anghel. Siya ay si Belinda. May anak na ako nang matapos ko ang college. Bata pa kasi kami ni Oliver na mag-asawa. Tinulungan lamang kami ng parents namin kaya kami nakatapos sa pag-aaral. Masaya naman ang first 2 years namin, ngunit nagbago ang lahat. Lumitaw ang pagiging babaero niya. Kaya naman naghiwalay din kami, kahit na nga meron na kaming anak. Belinda! Halika na! Sabayan mo ako mag-almusal. Templado na itong kape mo. Nay, salamat po. Sino nga ako pala yung kausap niyo kanina sa telepono? Asawa mo? Bakit naman siya tumawag? Ang aga niya nang-istorbo, ha? Pinaalala niya na 3 days na lang. Birthday na ng apo ko. Sabi niya, kukunin daw niya si Grace sa birthday ng bata. Ano? Oh, ang kapal naman ng mukha niya. Pinagbigyan ko na siya last year. Tapos gusto niya ngayon, siya na naman ang kasama? Hindi, ayoko. Hindi ako papayag, Nay. Anak, pag-usapan niyo sana na mahinahon to. Hindi niyo lagi na lamang kayo nag-aaway kahit sa harap ng apo ko. Kaya po ako nagagalit dahil selfish siya. Gusto niya lahat ng birthday ni Grace siya ang kasama ng anak namin. Samantalang kung tutuusin, ako ang mas naghirap sa bata. Siya puro pambababae lang ang ginawa niya nung kasama pa namin siya. Ang sa akin lang, ha? Abay, maghimahinahon kayo. Lalo na pag nasa harap ng bata. Hindi maganda nakikita niya lagi nag-aaway ang mga magulang niya. Kahit na nga sabihin pa na magkahiwalay na. Han, tuloy na yung outing namin 3 days from now, ha? Sa Baguio yun. At syempre, sasamahan mo ko. Naku, Chelsea, hindi maaari. Bakit? Wala ka naman pasok sa office mo na. Nakalimutan mo na ba? Birthday ng anak ko yun. Di bigyan mo na lang ng pera. Ha? At sila na lang ng nanay niya mag-celebrate. Hindi nga pwede. Nakatawag na ako sa kanila. Sabi ko na kay Nanay Mitrin na kukunin kong bata sa araw na yun. Kakainis ka naman O, bakit? Minsan nga lang ako humiling, hindi mo pa ako mapagbigyan. Araw-araw naman tayong magkasama. Basta pupunta ako sa birthday ng anak ko. Kung ayaw mo sumama, dito muli ka sa outing nyo. Hindi na. Hindi na ako sasama. Ha? Magmumukhad pa nga lang ako doon. Dahil ako lang yung walang kapartner. I'm sorry, ha? Alam mo naman ang sitwasyon ko. Sa simula pa lang. Kunin mo na lang kasi yung anak mo. Ay, Nang wala ka nang pinupuntahan pa sa asawa mo. Chelsea. Pwede na maalagaan ng katulong si Grace. Grace, anak. Happy birthday, ha? Mamamasyal tayo buong maghapon. Ibibili rin kita ng maraming damit at laruan. Daddy? Who is she? Siya ang tita Chelsea mo, anak. Ang girlfriend ko. Hello, Grace? Hello po. Daddy, parang hindi naman po siya yung kasama natin last birthday ko. Kasi, Iha, naging girlfriend ako ng daddy mo, tapos na yung birthday mo. Anak, okay lang yun, ha? Ang mahalagang kasama na natin siya ngayon. Sige, halika. Bibihisa na kita, ha? Where is your dress, Iha? Here po. Yan.
Dapat kasi, doon ka na lang sa amin ng daddy mo. Mas malaki ang bahay namin. May malaking garden. Hindi tulad dito sa bahay nyo. At saka kahit everyday, maipapasyal kita. Hindi tulad ng mami mo, bihira kang ipasyal, di ba? Eh kasi po, sabi niya, busy po siya sa work. Ang sabihin mo, hindi ka niya love. Kasi, kung love ka niya, gagawa siya ng paraan para maipasyal ka. Tulad namin ang daddy mo. Hoy, babae! Ang kapal na mukha mo. Ngayon ka lang nakatapak sa bahay ko. Sinisiraan mo na ako sa anak ko. Belinda, please, huwag kayong mag-away. Yung babae mo pagsabihan mo. Tao kayong pinatuloy dito ng nanay ko. Tapos sisiraan niyo ako sa anak ko? Sinasabi ko lang naman ang totoo, pabaya ka. Ang kapal na mukha mo. Pabaya ka? Sinungkol mo ko. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Belinda, Hindi ko pinababayaan ang anak ko. Mahal na mahal ko siya. Chelsea, Belinda, tama na, ha? Please, tama na. Hindi mo ba ako'y pagtatanggol? Oh, I'm sorry, baby. I'm sorry. Hindi ko gusto maging sad ang birthday mo, kaya lang kinagalit nila ako, anak. Mabuti pa, ikaw lang magbihis sa bata, Belinda. Hintayin na lang namin siya ni Chelsea sa labas. Anak, papasok ka na ba sa opisina? Opo, Dad. Bakit po? Tumawag kanina si Eva. Oh, Hindi ka raw niya makontak sa CP mo, kaya sa landline natin siya tumawag. ang babaeng yun ang kulit. Matagal na kaming break. Tumatawag pa rin. Ayusin mo na kasi ang buhay mo. Dad, Hindi yung kabi-kabila ang nobya mo. Ano nga pala? Dalhin mo rito mamaya ang apo ko. Gusto ko siya makasalo sa dinner. Namimiss ko na siya. pero Dad, hindi yung araw ng bisita ko sa kanya. Kahit na. Ikaw ang ama ng bata. Kaya may karapatan ka rin sa kanya. Kung tutuusin nga, mas may karapatan ka. Dahil mas kaya mo bigyan ng magandang kinabukasan si Grace kaysa sa pobre niyang ina. Ikaw lang eh. Ayaw mong idaan sa korte ang lahat. Dad, nag-aalala po ako. Baka hindi ako ang piliin ng anak ko dahil masyado siyang close sa kanyang mami. 9 years old na si Grace. Matalino po siya at maaari nang pumili. Isa pa, ayaw kong matrauma ang anak ko. Kaya magtitiis ka na lang sa tira-tirang panahon na binibigay sa'yo ng kanyang ina. Aba naman, Oliver. Mali yun. Dapat kumilos ka. Go. Pawalan yun. Mukhang hindi magandang umaga mo, pinsan. Ay, ikaw pala, Kuya Nestor. May nangyari ba? Hindi maipinta mukha mo nang dumating ka sa office. Si Daddy, gusto niyang kunin ko si Grace kay Belinda. Malaking problema yan. Iyak na hindi papayag si Belinda na mapunta sa iyong custody kay Grace. Kung ipipilit mo naman, baka maka-apekto rin yun sa pamangkin ko. Yun din nga ang sinabi ko kay Dad. Pero sabi niya, dapat daw kumilos ako. Si Tito Efren talaga. Pinaiiral na naman ang gusto niya. Dapat kasi pinsan, mag-usap kayo ng maayos ni Belinda. Itabi niyo ang galit niyo sa isa't isa upang makapagplano kayo ng maganda para sa inyong anak. Gusto nga makasama ni Daddy si Grace. At naipangako ko na dadalhin ko sa kanya ang bata ngayon. Ang hirap sa'yo. Sumagot ka agad nang hindi mo muna ako tinatanong. May lakad din kami nila inay. Ipapasyal namin siya. Di bukas nyo na lang gawin yun. O kaya sa makalawa. Belinda, ama ako ni Grace. At may karapatan din ako sa kanya. Hindi ko sinasabing hindi ka niya ama. Oh, Ang sinasabi ko lang, bago ka sana magpasya, konsultahin mo muna ako. sila sa... Wala pagtatalo. Hindi na kayo nakita ng hindi nag-aaway. Pasensya na ho. Kasi naman siya na eh. Oh, Sige wala na, anak. Pagbigyan na lamang natin sinabalaing Efren
Sa susunod na lang tayo mamasyal. Kasama ang apo ko. Oh, Apo, why are you sad? Maganda naman dito sa Tagaytay, ah. Grandpa, you said Mommy will follow us. Bakit umaga na? Wala pa rin si Mommy. Anak, busy pa sa work ang mami mo ha? Wait na ka lang muna ha. Ang hirap kasi sa mami mo Mas importante pa sa kanya yung trabaho niya kaysa sa'yo. Kaya nga naiisip ko na hindi niya talaga mahal itong apo ko. No, that's not true, Grandpa. Mahal ako ni Mommy. Anak, Baka lang hindi niya alam na dito tayo sa Tagaytay nagpunta. Kaya hindi siya makasunod. alam niya, anak. Alam niya. Ibalik niya na ako kay Mommy. Ayoko na po dito. Grace, look, I'm your father, huh? And this time, ako lang masusunod. Pag sinabi kong dito ka lang, dito lang. You're a liar, Daddy. Grace, Gusto niya lang pala ako inunulit. Apo, tumahan ka na. Oh, wala ka namang magandang kinabukasan sa mami mo. Samantalang sa amin ng daddy mo, meron. Maaari ka namin dalhin sa ibang bansa para mag-aral doon. Oh. Oh. I hate you, Daddy. Grandpa. Nakita niyo na, Nay? Nakita niyo na? Manluloko talaga yung Oliver na yan. Inilayo na niya sa akin ng anak ko. Mahirap talaga siyang pagkatiwalaan. Anak, tawagan mo na ba si Oliver? Opo, pero hindi ko makontak ang cellphone niya. Hindi rin ako pumasok sa office, sabi ng secretary niya. Oh, Nay. Nasaan niyo tinalang anak ko? Sa bahay nila. Punta kaya natin. Ginawa ko na ho yun. Bago pa ako umuwi dito. Pero sabi ng katulong, hindi raw umuwi sina Oliver at si Daddy Efren. Hindi nila alam kung nasan. Ko, naman sila ganun. May tumatawag sa phone ko. Si Kuya Nestor, ang pisa ni Oliver. Sige na, sagutin mo na, anak. Baka may maitulong siya sa atin. Hello? Kuya Nestor? Hello, Belinda. May problema kaya ako tumawag. Talagang may problema, Kuya. Dahil hindi binalik ni Oliver sa akin si Grace. Yun na ang problema. Si Grace kasi. Bakit? Anong nangyari sa anak ko, Kuya? Ano? Sarge, Belinda. Makalabas sa bahay nang hindi namin alam. Walang iya ka, Oliver! Walang iya ka! Tumigil na kayo! Talagang hindi ka dapat magkatiwalaan! Tumigil na kayo! Dito ba naman sa ospital mag-aaway pa rin kayo? Lala, sa panganib ngayon ng anak ko dahil sa lalaking to! Hindi gusto kong mangyari yun. Patawarin niyo ako, balaing mitri. Belinda, ako nagtulak kay Oliver para ilayo sa inyo ang bata. Balaib! Bakit mo naman ginawa yun? Dapat sa ating mga magulang, mamagitan lamang sa mga sigalot ang ating mga anak. At kung talagang hindi na maaari magkasundo, turuan sila mag-usap ng maayos at maging magkaibigan, alang-alang sa kanilang anak. Belinda, kanina pa kita hinahanap. Narito ka lang pala sa chapel ng ospital. Anong kailangan mo? Ligtas na ang anak natin. Diyos ko, maraming salamat po. Sana, Salamat at tininig niyo ang panalangin. Belinda, sana mapatawad mo rin ako sa ginawa ko. At pangako, makikipag-usap na ako sa iyo ng maayos
Sige na. Ako man, Oliver. Sikapin ko makipagkaibigan na sa'yo. Huwag lamang mawala sa atin ng ating anak. Kapwa namin tinupad ni Oliver ang aming pangako. Kaya naman ngayon, mas maayos na ang lahat. Sana po'y kinapulutan ng aral ng mga magulang na nagkahiwalay ang aking kasaysayan. Ako po si Belinda at ito ang aking buhay. Walang gusot na hindi naaayos. Basta't ito'y pinag-uusapan at pinagkakasunduan ng mga taong nasasangkot tungo sa isang masaya at mapayapang buhay. Mga nagsiganap, Jun Ligaspi, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Susan Robles, Phil Cruz, at Jenaline de la Cruz sa papel na Belinda. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Vigar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, narito ang kasaysayan ng isang babaeng labis na nagmahal. Siya ay si Danica. Hindi naman ako broadcaster pero madalas ako mag-host ng events. Yun ay dahil events coordinator kami ng kaibigan kong si Steven. Si Steven na madalas pagsilosan ng nobyo kong si Charlie. Akala ko pa naman napaka-importante ng dahilan mo at pinapunta mo ako dito sa inyo. Magpapasama ka lang palang mamili para sa boyfriend mo. Sige na naman, Steven. Alam mo namang ikaw lang ang gusto kong kasama sa mga lakaran eh. Because you are my BFF. Binola mo pa ako. Hindi Hindi bola yon. Totoo yung sinabi ko, no? 14 years na nga ang friendship natin. Third year high school pa lang ako, friends na tayo. Bakit ba kailangang ipamili mo na naman si Charlie? Uuwi siya sa probinsya nila. Kaya ibibila ko siya ng mga pasalubong para sa parents niya. Bili ka ng bili ng mga pasalubong sa parents niya. Hindi ka naman niya ipinakikilala sa mga yon. Dahil na nasa province sila. At nag-promise naman siya sa akin na pag lumuwas dito mga parents niya, ipapakilala niya na ako. Sige na. Samahan mo na ako para hindi naman ako mahirapan. Oh, Danica, bumili ka na naman pala ng pampasalubong ko. Salamat. Okay lang yon, Charlie. Para naman yan sa parents mo. Ang bait mo talaga. Hindi ako nagkamali ng ligawan ka. Kaya lang, baka hindi ako matuloy. Ha? Bakit? Kulang ang pera ko eh. May problema si na inay at tita eh. Kaya kailangan ko pa maghanap ng mahiraman. Para may maibigay ako sa kanila. Ganun ba? Di pa hihiramin na lang kita para makauwi ka. Oh, naku, huwag na. Ha? Kakahiyan eh. Ito naman. Hindi ko pa nga naibabalik yung hiniram kong pera sa'yo last month eh. Tapos, bumili ka pa ng mga pasalubong. Oh. Charlie, girlfriend mo ko. Kaya hayaan mong tulungan kita. Kung tungkol naman sa hiniram mong pera, last month, hayaan mo na yun. Tulong ko na yun sa'yo. Pati na rin itong ibibigay ko ngayon. Okay? Pero, Magtatampo ko pag hindi mo tinanggap ang mga tulong ko. uy, sige. Salamat. Ayaw mo, pag lumuwas na sila dito, ipakikilala na kita sa kanila.
Alam mo, natutuwa nga ako sa iyo eh. Kasi tumutulong ka sa parents mo. Ibig sabihin, isa ka mabuting anak. Nakita kong si Steven ang nagatid sa'yo kanina, anak. Bakit makauwi na ba sa probinsya ang nobyo mo? Opo, Papa. Anak, ikaw ba seryoso na talaga sa lalaking yun? Oo naman po. Mabait si Charlie at isang mabuting anak. Paano mo naman natiyak yun? Sa mga kwento po niya sa akin, tumutulong po siya sa parents niya. Oh, bakit po kayo napabuntong hininga? Iba kasi ang pakiramdam ko sa lalaking yun. Para bang hindi ka gawa ng mabuti. Sa totoo lang, anak, mas gusto ko para sa iyo si Steven. Papa, friends lang ho kami ni Steven. Oh, kaya nga, nanghihinayang ako. Yun ang gusto ng kausap ko, yung magbe-birthday. Sabi ko, okay. Kaya naman natin yun, di ba? Uy, Anika. Ano sabi mo, Steven? Ako, ang dami ko nang sinabi, wala ka palang naintindihan. Ano ba nangyayari sa'yo? Anong problema? Si Charlie kasi, Charlie na naman. 4 days na mula nang umuwi siya sa probinsya pero hanggang ngayon, hindi man lang siya nagte-text o tumatawag. Tinawagan mo ba siya? Sabi niya, hintayin ko raw ang tawag niya. Pero, nag-aalala na ako. Baka kung ano nangyari sa kanya, kaya hindi siya nakakapag-text o tawag sa akin. Di tawagan mo nga siya. Pero dapat, huwag mong pabayaan ang trabaho natin, ha? Paano naman hindi madismay ang kukuha sa atin? Kaya sana naman, Danica, ihiwalay mo sa trabaho ang problema mo kay Charlie. Pasensya na. Hayaan mo, hindi na mauulit ito. Concerned lang ako sa negosyo natin. Hindi ito dapat maapektuhan ng mga problema natin. Bongga pala ang magiging birthday niyo, Tita Erlinda. Kumuha pa kayo ng events coordinator. Siyempre. Alam mo, pamangkin, minsan lang tayo magbe-birthday. Kaya dapat paghandaan. Pwede naman ako mag-host, tita eh. Kaya ko po yun. Oh, thank you. Pero may nakuha na akong mga host. Ay, ayun naman magkaroon ng trabaho yung iba. Okay po, tita. Basta kung may pwede kami maitulong, sabihin lang po ninyo. Hello po, Ma'am Erlinda. Happy birthday po. Oh, thank you, Steven. Siya nga po pala ang partner ko, yung host din, si Danica. Hello po, ma'am. Happy birthday. Thank you, Iha. Oh, ready na ba kayo mamaya? Pwede na po. Kakantahan ko po kayo, ma'am. Hindi niyo na itatanong, mahusay din akong kumanta. Really? Oh, okay yan, ha? Tita! Oh, We're here! oh, hali kayo, Lucy. Dali. Charlie, ipakikilala ko kayo sa mga hosts ko. Happy birthday, Tita! Ito po ang gift for you, tita. Thank you sa inyo. Charlie, Danica. magkakilala kayo, honey? Walang iya ka. Danica. Niloko na niya ako, Papa. Pinaasa. Sa birthday pa ng kliyente namin. Ako pa nalaman ng lahat. Siya. Sinasabi ko nga ba na walang gagawing mabuting lalaking yun. Hirap ako magtrabaho noon, Sin. Kung wala si Steven, baka hindi ko na kayang tapusin ang pag-host ko. Masakit.
Tama. Tama. Sa isang banda, ipagpasalamat mo na rin na nalaman mo ang katotohanan bago ka patuluyang napahamak sa kanya. Ilang araw na kitang hindi nakikita eh. Hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko. Kaya nagpunta ako dito. May sakit ka pala. Steven, Ayaw mo rin daw kumain at uminom ng gamot, sabi ni Tito Miguel. hirap na hirap ang kalooban ko. Kaya gusto mo nang mamatay. Ganun ba? Bakit ka pa ganyan? Hindi lang naman siyang lalaki dito sa mundo. Hindi lang siyang pwedeng magmahal sa'yo. Danica, narito ako. Matagal na akong nagmamahal sa'yo. Ano? Oo. Mahal kita noon pa. Hindi ko lang masabi dahil ayoko magalit ka. Lalo pa akong nawala ng pagkakataong magtapat na magkaroon ka na ng boyfriend. Danica, ngayong nagtapat na ako sa'yo, sana huwag mo naman yung ikagalit. At bigyan mo ko ng pagkakataong patunayan sa'yo ang aking pagmamahal. Nakapagtapat ka na pala sa aking anak, Steven. Sinabi niya sa akin. Opo, Tito Miguel. Oh, yan totoo. Noon pa man, halata ko lang may pagtingin ka sa kanya eh, ha? Ganun ba? Oh, nainip nga ako sa tagal mong magtapati, ho. Kasi po, Pero natutuwa ako, di ba? Obvious naman. Ha? At nagawa mo rin yun. Dahil talagang ikaw ang gusto ko, ho, para kay Danica. salamat po. At naniniwala ako, ha? Na darating din ang panahon na tatanggapin ka niya. Ang cute naman ng kahong to. Ano na naman ba itong regalo mo sa akin, Steven? Buksan mo para malaman mo. Okay. Sing-sing! Napakagandang sing-sing, Steven! Sandali, isusok ko sa'yo. Ayan. Pagi na pagi sa'yo. Danica, will you marry me? Oh, bakit ka umiyak? Ayaw mo ba? Umiiyak ako dahil sa tuwa. And yes, I will marry you. Kasal na kami ni Steven at may isang anak. Nasaktan man ako noon, maligaya naman na ako ngayon. Ako po si Danica at ito ang aking buhay. Kung minsan, ang sakit ng damdamin ay nagiging daan upang makamit ng tao ang tunay na kaligayahan. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Jenaline de la Cruz sa papel na Danica. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Miar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang paglalakad ng isang individual na nahirapang patawarin hindi ang ibang tao, kundi ang kanyang sarili. Siya ay si Pearl.
Madalas akong bangungutin kung natutulog. Kaya mula nang isilang kami, hindi na kami pinaghiwalay ng kwarto ni Mama. Kami ni Jewel, ang aking kakambal. Ito marahil ang dahilan kung bakit nasasabi kong napakasaya ng buhay na merong kakambal. Ngunit hindi ko inaasahang darating ang araw na pagsisisihan kong nagkaroon pa ako ng kamukha. Oh, paano ba yan? Panalo na naman kami ni Toto. Daya nyo eh! Anong madaya? Ikaw ang hindi marunong dyan maglaro ng sequence eh. Marunong ako, no? Eh, kung hindi nga dahil kay Jewel, hindi pa kayo makaka-score kahit isa eh. Oo nga. Basta, nararamdaman ko dinadaya nyo kami. Okay lang yan, Pearl. Bawi na lang tayo sa susunod na round. See? Buti pa si Jewel, marunong tumanggap ng pagkatalo. Ikaw palagi mong sinasabing dinadaya ka namin. Kasi yun naman talaga ang totoo eh. Sige. Second round na para makita natin kung ikaw talagang magaling, Pearl. Sige na. Ay, Magsiuwi na kayo. Tita naman, pangalawang round pa lang namin to eh. Oo nga naman, Ma. Ang ingay nyo? Natutulog ang tito nyo. Kasi nahilo na naman kanina. madalas nang nahihilo si Tito Dahil yata yun sa alta presyon eh. Hindi. Dahil lang kay Pearl. Ha? Nakukonsume kay Pearl. Kayo maingay, ano ba? Talo nyo pa mga teenager. Ang tatanda nyo na, ha? Pare-pareho na kayong 30 anyos. Oo, Puro lang paglilibang ang ginagawa nyo. Magsipag-asawa na nga kayo. Tita, ini-enjoy namin ang pagiging single namin. Kasi kapag may mga asawa na kami, for sure hindi na kami mabubuo ng gaya ngayon. Ay, nako, Ewan. Oh, Wala nung mga bata kayo hanggang ngayon. Wala kayong pinagbago magpipinsan. Paano si Jewel, tita? Makakapag-asawa ba itong anak mong ito? Hindi umiimik. Walang manliligaw dyan. Problema niya na yan. Ang problemahin mo, yan sarili mo. Ho? Paano naman yan magkakaroon ng asawa, Ma? Hindi nga yan marunong manligaw eh. Sabi ni Mama, di ba, huwag tayong maingay. Baka magalit si Papa. oh. Huwag na kasi tayong maingay. Ay, Pearl? Pearl? Uy, nananaginip ka na naman ng masama. Gising. Gising. Oh, uminom ka ng tubig. Nahabol daw ako, Jubel, ng... Ang ano na naman? Aso, kabayo, unggoy. Ang galing mo, nahulaan mo. Alin doon? Lahat yun. Ano? Oo, hinahabol daw kasi ako ng aso, kabayo at unggoy. Ay, matulog ka na nga uli. Matulog ka na uli. Ngayon na nga lang uli ako na naginip ng ganito eh. Noong mga nakaraang buwan, payapa na yung tulog ko. Stressed out ka na naman kasi sa trabaho mo, kaya ka ganyan. Sa bagay, tama ka. Sige na, matulog ka na uli. Buti na lang may kakambal ako. Kung wala, ay naku, hindi ko alam kung ano na nangyari sa akin. Baka matagal na akong dead ball dahil sa bangungot. Biro mo, wala man lang kabuluhan ng kamatayan ko. Hindi man lang heroic ang dating. Uy, sabi na matulog ka na uli kung ano-ano na naman ang sinasabi mo eh. Uy, naisip mo nga pala, Jewel. Na ano? Mag-outing tayo sa birthday nating dalawa. Saan? Baka mag-inuman kayong magpipinsan, ha, Pearl, Jewel? Huwag kayong lulusong sa dagat na lasing, ha? Ay, grabe naman to si Papa, oh. Ano kala mo naman sa amin, mga lasenggo't lasenga? Uy, pinaalalahanan ko lang kayo. Pa, huwag kayong mag-alala. Mag-iingat kami. Jewel, Pa? mag-enjoy ka, ha? Opo. Ay, bakit kaya si Jewel ang sinasabihan na mag-enjoy? Paano naman pala ako? Kahit hindi kita sabihan, alam kong mag-i-enjoy ka dahil extrovert ka. Itong kambal mo masyadong introvert. Mas nag-i-enjoy yan kapag nasa kwarto lang. Narito lang sa bahay.
pa. Mag-i-enjoy ako. Promise. Ang ganda ng dagat na ito, no? Ang lalaki nga lang ng alon. To, yun mo. May maganda dun sa kabilang cottage. Ha? Asan? Ayun mo. Yung nakasuot ng bulaklaking palda. Nico! Alam ko kung sinong binapasokan mo. Grabe. O hindi ako mambumoso, ha? Tinuturo ko lang dito. Palusot ka pa eh. Buti pa lumusong na tayo sa dagat. Tara na. Teka, asan si Jewel? Joel! Tara na! Sama ka na! Ina, kayo na lang. Ano ka ba? Sumama ka na. Hindi ako marunong lumangoy. Kahit na! Doon ka lang naman sa mababaw na party. Sige na nga. O talaga bira na nga tayo makalabas ng ganito eh. Kasi panay na lang tayo trabaho ngayon eh. At saka, nag-promise ka kay Papa, narinig ko kanina na mag-e-enjoy ka. Oo na. Tara! Oh, doon muna kami ni Miko sa may part na yon, ha? Jewel, diyan ka lang sa mababaw, ha? May didiskartehan lang akong 6. Sige. Joel! Ano? Okay ka lang dyan? Okay lang. Good. Ang sarap ng tubig dagat. Ang ganda na... Tulong! Tulungan niyo ako! Pinagpalikat ako! Ay, si Pearl. Hindi. Si Miko. Miko! Toto! Miko! Hindi nila ako naririnig. Si Pearl, kailangan ko siyang tulungan. Sandali! Pupunta ako dyan sa'yo. Malalim ng tubig. Lumulubog na si Pearl. Pearl! Abutin mo ang kamay ko! Oh! Abutin mo ang kamay ko! Hawakan mo ang kamay ko! Ma, Buti naman nagising ka na. ma, buhay pa ba ako? Ay, oo naman. Buhay ka. Kala ko mamatay na ako. Ako ba? Kala ko malulunod na ako. Naman. Teka, si Jewel. Ma, si Jewel. Siya nagligtas sa akin. Ma. Mama. Bakit ko umiiyak? Wala na. Wala na yung kakambal mo. Wala na si Jimmy. Ano sinasabi mo? Teka, binabangot na naman ba ako? Bangungot mo ito. Sandali, magigising din ako maya-maya. Gigisingin ako ni Jewel. Hindi ito bangungot. Totoo ito. Ma, Wala na kakambal mo. hindi. Paano? Bakit? Bakit, ma? Hindi pwede mamatay si Jewel. Kambal kami. Hindi niya ako pwede mag-isa. Hindi pwede. Ma, sabihin mo, bangungot lang ito. Bangungot lang ito. Jewel! Jewel, ba't nandyan ka? Dapat ako nandyan. Dapat tinawala. Pearl, huminaw. Mga kasalanan ko. Kasalanan kong lahat. Kung hindi ko siya pinilit na maligo ng araw na yun, hindi sana siya nalunod. Sana ako Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung naririnig ka pa ni Jewel, masasaktan siya. Sinagip ka niya kahit alam niyang maaari siyang mapahamak.
ganun kahalaga ang buhay mo para sa kanya, Pearl. Pero paano na ako, pa? Paano na ako? Wala na akong kapatid. Wala na ang kakambal ko. Pearl, ilang araw ka nang hindi kumakain na maayos. Hindi ka rin pumapasok sa trabaho. Hanggang kailan ka ba ganyan? Sabihin niyo sa akin, Ma. Paano ako babangon? Paano ako magtatrabaho? Kung ganitong hindi ko kayang tumingin sa salamin. Hindi ko kayang tingnan ang sarili ko. Dahil nakikita ko si Joel. Kamukhang magkamukha kami. At kapag nakikita ko ang sarili ko, naaalala ko siya. At ang pagkawala niya dahil sa akin. Sinabi ko naman sa iyo na hindi ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Huwag mong patuloy na sisihin ang sarili mo sa nangyari sa kanya. Patawarin mo na ang sarili mo, Pearl. Paano? Paano, Ma? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Isipin mo na lang, iniligtas ka ni Jewel. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Huwag mong igapos sa nakaraan ng kasalukuyan, Pearl. Pero, Ma, ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit. Jewel, kumusta ka na dyan? Sana masaya ka kung nasaan ka man ngayon. Sayang, hindi mo makikilala ang bago kong girlfriend, Jewel. Ayos lang, Jewel. Hindi naman maganda eh. Mas maganda pa rin tayo. Maganda to, Jewel. Promise, tiyak magugustuhan mo siya. Jewel, nagdala kami ng sequence. Paborito mo tong laro, di ba? Pero ni minsan, di tayo nanalo dito. Paano? Hindi ka nga marunong. Ha? Huwag kayong magtalo rito sa harap ng puntod ni Jewel. Ano ba kayo? Para kayong mga bata. Ito kasing si Pearl. Oh, Jewel, tulungan mo ako ngayon, ha? Dapat akong mananalo. Oh, bakit, Miko? Kahit pala hindi umiimik si Jewel noon, ramdam na ramdam pa rin natin ang kawalan niya. Oh, ano ba yan? Akala ko ba masaya lang tayo ngayon? Buti na lang nandito ka, Pearl. Ngayon, para kang dalawang tao na nabubuhay sa isang katawan. Ikaw at si Jewel. Kahit mahirap at masakit, gagawin ko ang lahat para hindi masayang ang buhay ko na labis na pinahalagahan ni Jewel. Ilang taon bago ko natanggap ang pagkawala ni Jewel at matagal din bago ko tuluyang natanggap na wala akong kasalanan sa nangyari. Hanggang doon na lang talaga ang kanyang buhay. Masakit, ngunit sa tuwing pinagmamasdan ko ang aking mukha na halos walang pinagkaiba sa kanya, naalala ko kung gaano ko dapat pahalagahan ang mga araw na ipinagkait sa kanya, ngunit hindi ipinagdamot sa akin ng Diyos. Ako po si Pearl at ito ang aking buhay. Ang pagpapatawad sa ibang tao
ay higit na mas madaling gawin kaysa sa pagpapatawad sa ating mga sarili. Madalas, mas malupit tayo sa ating mga sarili. Ngunit sa huli, kailangan nating maunawaan na hindi natin hawak ang ating kapalaran, maging ang takbo ng buhay ng ating mga minamahal. Mga nagsikanap: Rosana Villegas, Susan Robles, June Martin Legaspi, Yonel Benjamin at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Pearl. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Andrew. 5 taong gulang ako nang mamatay ang aking mga magulang sa isang aksidente. Kaya naman nang magkaroon ako ng sariling pamilya, ginawa ko ang lahat para iparamdam sa aking anak ang pagmamahal ng isang magulang na buong buhay kong inasam na maranasan. Ngunit nang makilala ko si Lolo Atoy, nalaman kong hindi pala talaga madaling maging isang magulang. Sigurado ba kayong ayaw niyong bilhin yung lupang inaalok sa inyo, Andrew? Pag nagkataon kasi, Chang, dito na kami maninirahan ni Fe. Paano yung mga trabaho namin? Pwede nyo naman gawin bahay bakasyonan yun. Kailangan ho sa bahay, Chang. May nag-aalaga. Kasi kung wala, masisira agad yun. Sabagay. Ang bahay kasi parang tao yan. Kailangan may mag-aalaga dahil pag wala, para bang nagtatampo. Ayos na ang ganito, Chang. Kapag napapayagan kami pareho ni Fe na mag-leave, nakakapagbakasyon kami rito sa inyo. Ay, siya, sige. Bukas naman lagi ang aming pinto sa inyo. Mama! Oh, Bea, saan ka galing? Ano yung dala-dala mo? Tingnan niyo po, oh. Ginawa na ko ni Lolo Atoy ng LEC na gawa sa papel. Tapos, kapag hinipan ko, iikot siya. Tingnan niyo, oh, ha? Iipan ko. Ay, nako, nawiwili ka na dyan kay Lolo Atoy mo, ha? Oo nga, Bea. Mula nang dumating tayo rito nung linggo, araw-araw kang naroon sa bahay ni mga Atoy. Baka ang likot-likot mo doon, ha? Hindi po. Abay, marami ang nawiwili dyan kay Atoy ng mga bata. Mabait naman kasi ang matandang yan. Mag-isa lang ba siya sa buhay, Chang? Ay, hindi. 5 anak niyan, eh. Lahat na po may pamilya? 3 yung may pamilya. Nandito lang naman sa Pilipinas. Kaya lang malayo rito. Bihirang dumalaw. Yung 2 wala pang asawa nasa abroad. Sa Canada naman yata yung isa. Tapos yung isa naman nasa New Zealand daw. Parang na silang residente ron. Biyudo na raw ho ba siya? Oo, matagal na. Ay, kaya pala mag-isa lang siya, no? Maraming pera yan. Pero napakasimple kasing tao. Kaya ang bahay, maliit pa rito sa bahay namin. Abay, kapag Pasko o Bagong Taon, namimili yan ng mga regalo para sa mga bata rito. Bakit hindi siya binibisita ng mga anak niya? Oo nga. O kaya naman, bakit hindi na lang siya tumira sa bahay ng isa dun sa mga anak niya? Lolo Atoy, pwede niyo po ba akong turuan yung ginagawa niyo? Gusto mo bang matuto? Opo. Gusto ko rin pong gawan si Mama at si Papa nung ganun yung ginawa niyo, yung nakasabit sa dingding. Yung bonnet. Opo. Napakabait mo namang bata. Sige, tuturuan kita.
Pero tatapusin ko lang itong ginagawa ko, ha? Opo. Mhm. Ano nga po pala yan? Ay, guwantes. Guantes? Ano pong gagawin niyo dyan? May anak kasi kung nasa malamig na lugar. Kapag nagyayelo ron, pwede niya itong isuot sa kamay para hindi siya lamigin. Saan po yun, Lolo? Gusto ko rin pong makapunta doon sa malamig na lugar. Bea, Papa? magandang araw ho, Lolo Atoy. Magandang araw din sa'yo. Susunduin ko lang po itong makulit kong anak. Dahil magagabi na, narito pa rin. Willing-willing siyang manood itong pagagantsilyo ko. Ang galing niyo naman ho. Oh, Di ba, Papa? Ang galing nga ni Lolo. Kaya sabi ko, turuan niya rin akong gumawa niyan eh. yung asawa ko ang magaling magantsilyo. Kaya lang, nung namatay siya, nang hinayang akong itapon yung mga gamit niya. Kaya pinag-aralan ko. Total, madalas ko naman siyang panoorin gumagawa nito. Natuto naman ako. Ilang taon na ho ba kayo? Mukhang napakalinaw pa ho ng mga mata niyo. Nako, may magsisitenta na ako sa susunod na linggo. Kaya nga nagagantsilyo ko kasi baka umuwi yung mga anak ko. May maibigay man lang ako sa kanila. Napakamaalalahanin niyo naman, Lolo. Paano ho? Susunduin ko na itong si Bea. Bye-bye, Lolo. Sige po, bye-bye. Maiwan na ho namin kayo, Lolo Atoy. Malamig na itong sabaw. Ang mabuti pa initing ko. May humintong sasakyan. Narito na yata ang mga bata. Pa? Oh, Adelberto! Halika! Pasok kayo! Sino ho kayo? Ako lang ho ito. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Ito nga po pala pinabibigay ni Maria at ni Rosalinda. Regalo daw sa inyo. Ano ito? Nasa sobre. Sulat bare. Pero ho, bumili na lang daw kayo ng gusto ninyo. Nako. Bakit? Hindi ba sila makakauwi? Ano ba namang tanong yan pa? Alam niyo namang parehong may trabaho ang mga yun. Ganun ba? Ang mabuti pa kumain ka muna. Iniinit ko yung sabaw. Huwag na po pa. Alis na ako. Agad? Oo, sumama lang ako sa truck namin kasi may delivery kami sa kabilang probinsya. Kaya dumaan ako rito. Happy birthday pa. Sige ho. Salamat. Mag-iingat ka. Hindi na naman pala sila makakauwi. Hindi bale. Baka sa Pasko, makauwi sila. Lolo Atoy! Oh, sino ito? Happy birthday to you. Oh, Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Lolo Atoy, happy birthday po. Naku, nag-aabala pa kayo. Pasok kayo. Sabi ko naman po sa inyo hindi ko po makakalimutan ng birthday ninyo, Lolo. Salamat sa inyo. Nasurpresa naman ako. Sige po, i-blow niyo na po yung candle ng cake ninyo, Lolo. Ha? Tapos, sabay-sabay na po tayong kakain. Ito na yata ang pinakamasaya kong kaarawan. Mula nung huli kong ipagdiwang ang birthday ko, narito pa yung asawa ko. Talaga ho? Oo. Kasi hindi natapos ang araw na wala akong kasama. Isa pa, bumisita kahit saglit yung panganay ko. Naalala pa naman nila ang kaarawan ko kahit papano. Binisita ho pala kayo. Oo, kanina lang, bago kayo dumating.
Alam mo ba ang pangalan ng anak kong yun? Edilberto. Oo. Ang ibig sabihin, marangal at matalino. Napakaganda ho pala ng pangalan ng anak ninyo. Ako, hindi ko alam kung anong kahulugan ng pangalan ko. Kasi hindi ko na inabot ang mga magulang ko. Hindi ko na naitanong sa kanila kung bakit Andrew ang pangalan ko. 5 taong gulang pa lang ako nung mamatay sila. Ganun ba? Pero natitiyak ko, hindi ka basta na lamang binigyan ng pangalan ng mga magulang mo. Alam mo ba, ang mga magulang, binibigyan nila ng atensyon ang lahat ng detalye tungkol sa kanilang mga anak. Mula sa unang pagngiti, paghikab, at pagbigkas ng salita ng kanilang anak, hanggang sa kasalukuyang mga kaganapan sa buhay nila. Tama ho kayo. Ako nga, ganyan din kay Bear. Yung panganay ko, matalino yun, pero tahimik lang. Yung pangalawa, si Maria, matapang na babae. May malaki siyang nunal sa sentido. Si Rosalinda naman, maghilo yun at mahaba ang buhok. Hindi niya pinagugupitan ng maikli ang buhok niya. Si Liberato Jr., isinunod ko siya sa pangalan ko. Matalino at maraming pangarap sa buhay. Kaya nga nakarating ng Canada eh. Kakahabol niya sa pangarap niya. Napakatalas pa ho talaga ng memorya nyo, Lolo Atoy. Pinahahangahan niyo ako. Yung bunso ko, si Leonora. Sakitin yun nung bata pa siya. Pero masigla na siya ngayon. Seryoso sa trabaho. May pula siyang birthmark sa... Saan nga ba yun? Sa kaliwang kamay yata yun. Pasensya ka na. 10 taon ko na kasing hindi nakikita ang bunso kong yun. Tuwing birthday ko at tuwing Pasko, hinihintay ko sila. Kaya lang madalas, kung hindi ako tinatawagan, may isa sa kanilang sumasaglit dito para batiin ako. Masaya na ako noon. Ibig sabihin, naalala pa naman nila ako. Pero, prioridad kasi nila ang kanilang mga pamilya. Gano'n naman talaga eh. Malungkot din minsan, pero bilang isang magulang, kailangan mong tanggapin na darating at darating ang panahon na makikita mong umalis na sa iyong tahanan ang iyong mga anak. Kung may bumalik man sa kanila, mabuti. Kung wala, ibig sabihin, kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Uy, kanina ka pa walang imik. Andrew, bakit? Hindi ko makalimutan ang mga sinabi ni Lolo Atoy kanina. Parang kinurot ang puso ko. 5 ang anak niya. Pero sa tuwing kaarawan niya, o kaya Pasko, isa lang ang bumibisita sa kanya. Parang representative ng magkakapatid. Tayo, iisa lang ang anak natin. Si Bea lang. Pag tumanda ba si Bea, maaalala niya pa na bisitahin tayo sa kaarawan natin? Maiisip kaya niya na hinihintay natin siya? Uy, napakabata pa para isipin yan, Andrew. 12 years old pa lang si Bea. Nakalulungkot lang. Ironic talaga ang buhay, no?
Ako, walang kinagis ng mga magulang at palaging nangungulila sa kanila. Ang mga anak ni Lolo Atoy, may magulang pa pero parang hindi nila pinahalaga ng panahon na nabubuhay pa ang kanilang ama. Ganun pa man, tanggap niya. Tanggap niyang hindi man lahat. Pero may mga magulang na gaya niya na hindi na mapaglalaanan ng oras ng kanyang mga anak. At sa tingin ko, ganun ang pagiging magulang. Kailangan mong matutuhang mahalin ng lubos ang iyong mga anak. Para kung dumating man ang panahong gaya nito, wala na siyang panghihinayangan pa. Nakalulungkot mang isipin, ngunit itinuro sa akin ni Lolo Atoy na sa mundong walang kasiguruhan, kailangan nating tanggapin na bawat panahong dumarating at lumilipas ay may kasamang pagbabago, lalo na sa buhay ng isang magulang. Ngayon, mas pinahahalagahan ko ang panahong kasama ko ang aming anak na si Bea, dahil alam kong hindi habang panahon ay kasama namin siya. Ako po si Andrew at itong aking buhay. Sa mga anak, nawa ay huwag ninyong sayangin na nakakasama pa ninyo ang inyong mga magulang dahil hindi sila naririto sa mundo habang buhay. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Maynard Landicho, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Andrew. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Broyales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito, mapapakinggan natin ang paglalakad ng isang ina na pinatunayang ang buhay ay hindi isang uri ng kompetisyon, kundi isang laban na nangangailangan ng determinasyon. Siya po ay si Toyang. Dahil sa kahirapan, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. At upang makatakas sa obligasyon sa pamilya namin noon, nag-asawa ako ng maaga. Ngunit totoo pala na kapag naging magulang ka na, nanaisin mong huwag maranasan ng iyong mga anak ang pinagdaanan mong hirap. Ate Emma! Naku, naglalaway na sa himbing ng tulog. Ate Emma! Tapos ko na ho kayong linisan ng kuko sa paa. Ay, pasensya ka na, Toyang, ha? Ay, nakatulog na ako. Ang gaan talaga ng kamay mo mag-pedicure. Kulay pula ho yung nail polish na ginamit ko. Bagay naman sa paa nyo kasi maputi. Meron ho ba kayong okasyon na pupuntahan? Ay, oo. Graduation ng panganay ko bukas. Ay, kaya pala. At, sandali. Eto ang bayad ko. Salamat ho. Eto, dagdag na yung 20 pesos. Naku. Tip ko na yan sa'yo. Salamat po rito. Ay, kukunti nga lang yan eh. Hayaan mo, kapag may trabaho ni si Myra ko, dadagdagan ko yan tip ko sa'yo. Ay, sure naman yun. Kasi ngayon pa nga lang, ay, nag-aagawa na mga kumpanya dyan sa panganay kong yan. Ay, talaga ho? Oo. Sino ba naman ang hindi magkakandara pa sa kanya? Matalino, summa cum laude, tapos maganda pa.
Pero yung kagandahan, iba na yun eh. Kasi syempre, kanina pa ba nun magmamana? Oo nga naman. Ikaw, yung mga anak mo, naku, siguro kung nakapagtapos ka ng pag-aaral, tapos may maayos kang trabaho, baka mas maging maganda ang future ng mga anak mo. Kasi mapapaaral mo sila sa mamahaling eskwelahan. Yan si Myra ko. Alam mo ba ang tuition niya kung magkano? Nako! Kulang ang 50,000. Sabi niyo nga ho yun. Nung unang beses niyo yung kinuwento sa akin, 30,000. At mali pala yung pagkakaalala ko noon, Toyang. Tapos alam mo ba ha, itong pangalawa ko si Alexander, Ay, naku, Ate Emma. Pasensya na ha. Magkwentuhan na lang ulit tayo kasi mag-aayos pa ako ng mga ititinda kong barbecue. ay, sige, Toyang. Ay, bukas nga pala, punta kayo rito ng mga anak mo, ha? Nang makatikim man lang kayo ng mga masasarap na pagkain. Baka mamaya nauumay na yung mga anak mo sa isaw at balumbalunan. May lechon bukas. Oh, eto yung 10 isaw niyo, ma'am. O, Totoy sa iyo, anong bibilhin mo? Hotdog? Hotdog po. Oy, wala ka bang dila at panay turo ka lang dyan? Hindi ka nagsasalita. Ay, hindi, biro lang. Isang dalit hihiwain ko pa yung hotdog, ha? Nay! Oh, Aldrin. Mana po, Nay. Ay, kaawang ka ng Diyos. Mana po, Nay. Aba, magkakasama na pala kayong tatlo. Ano po, Nay? Oh, ay, may ulam na sa bahay. Hindi po barbecue ulam natin. Hindi. Masarap yung ulam natin ngayong gabi. Ginisang munggo na may tinapa. Ay siya, umuwi na kayo. Magsaing na kayo, ha? Baka mamaya ang tatay nyo na naman ang magsaing. Pagod yun. Ay, tara na! Kuya Aldrin, Kuya Justin! Masarap po ulam natin ngayon! Yan, dito sa may balikat. Silin mo ng konti. Oo, sige. Nangangalay talaga eh. Paano hindi mangangala eh? Katigas ng ulo mo. Sabi ko naman sa'yo, kapag pagod ka sa maghapong paghahalo ng simento, huwag ka na maghuhugas ng pinggan pagdating sa bahay. Kaysa naman ikaw pa o yung mga batang magugas. Kailangan pang gumawa ng assignment ng mga yon. Pwede namang ipagpabukas ang mga ganyang gawain. Hindi naman nabubulok ang mga... Nay? Ay, ano, Aldrin? Report card ko po. Akin na. Pasensya na po kayo ha. Mabababa ang mga grades ko. Pero hindi naman po ako nagbubulakbol. Nagpapasa naman po ako ng mga assignments at project ng maayos. At nag-aaral din po ako. Pero hindi ko po alam kung bakit sa tuwing may exam kami, mabababa ang nakukuha ko. Ito, math, 82. English, 80. Wala ka namang bagsak na grade. Mababa nga lang, pero di naman bagsak. Aldrin, kung sinasabi mo na ginagawa mo naman ang dapat mong gawin bilang isang estudyante, wala namang problema dyan. Oo, wala namang masama kung mababa yung mga grado mo. Kung ito naman talaga yung kaya mong makuha ayon sa iyong abilidad, wala namang masama rito. Hindi po kayo galit. Bakit naman kami magagalit? Oo nga. Oy, Aldrin, itong tandaan mo, ha? Matataas man ang mga grado mo kung masama ka namang tao. Wala rin saysay ang pag-aaral. Pag-uugali ang mas mahalaga sa isang tao. Dado, buntis pala yung panganay na anak ni Ate Emma. Hindi ba kagagraduate lang nun? Ay, nung umakyat pala sa stage, buntis na. Naku. Malapit na nga mga anak eh. Kanina nakita ko ang laki ng tiyan. Ang masakot lang, hindi pinanagutan ng boyfriend. May kaya naman sila eh. Kaya namang buhayin ni Ate Emma ang apo niya. Kaya pala hindi na ako kinukuha ni Ate Emang labandera, siguro yung nahiya. Madalas, pinagyayabang niya yung mga anak niya kasi matatalino at magagaling daw sa klase. Yung pangalawang lalaki, napabalkada raw. Kasama yata sa mga nahuli ng mga pulis kumakailan lang sa kabilang barangay. Kasi nahuling gumagamit ng droga. Ay, nako. Kawawa naman si Ate Emma. Mayaman man o mahirap ang isang tao, matalino man o hindi, dapat pinaprioridad ng isang magulang ang pagtuturo ng mabuting asal sa kanilang mga anak.
Hindi naman sa inuusgahan ko si Ate Emma at ang kanyang mister, no? Pero napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga magulang sa paghubog ng pagkatao ng isang anak. Oh, kuya, dito ka na. Isuot mo na ang toga mo, Justin. Dapat ba hawak ko itong cake? Oo naman, kuya. Yung makikita yung nakasulat na congratulations. Okay, nagugutom na ako. Matagal pa ba yung pagpipicture nyo? Malapit na po, Tay. Naku, dalian nyo na't lalamig yung pagkain natin. Oh, sige, last na to talaga, Kuya Justin. Oh, okay. 1, 2, 3. Smile! Ay, salamat. Oh, tara na. Nay, Tay, kain na tayo. Uy, ano ba itong mga binili nyo, Aldrin, ha? Gumastos naman kayo ng gumastos. Ay, hindi ko yan binili, Nay. Ha? Galing yan kay Chang Emma. Kay Ate Emma? Opo, binigay niya sa amin kanina itong pizza at saka isang fried chicken. Ganun ba? Opo. Nay, ngayong tapos sa si Justin, siguro naman. Papayag ka na tumigil sa pagtitinda ng barbecue. Eh si Myra na lang ang nag-aaral. At kaya ko na siyang tustusan. Oh, wala namang masama sa pagtitinda ng barbecue. Nay, ang gusto lang namin, makapagpahinga na kayo ni tatay sa pagtatrabaho ng gusto. Ilang taon din kayong nagpakahirap para lang makapagtapos kami. Oo nga naman po, Nay. Buti pa kasi tatay, tumigil na sa pagko-construction eh. Relax na po kayo ngayon. Basta't ako, nakakapag-relax ako kapag kausap ko mga alaga kong baboy. Sinasabi niyo ba, Tay, na mas nare-relax kayong kausap ang mga baboy kaysa kausap si nanay? Ate Emma, salamat sa binigay mo sa mga bata. Toyang, wala yon. Natutuwa lang kasi ako sa mga anak mo. Kababait na bata. Si Aldrin mukhang maayos ang nakuhang trabaho. Ay, awa ng Diyos. Nakuha naman siya sa munisipyo. Kakaregular nga lang no isang buwan, kaya maayos na rin yung mga natatanggap niyang benepisyo. O yung isa mo, saan na magtatrabaho? Ay, magre-review raw muna para makatake ng exam sa LET. Mabuti ka pa. Wala man kayo maayos na trabaho ni Dado. Puro lang pa-extra. Ikaw, naglalabada, nagtitinda, nagmamanicure, pedicure. Pero napalaki nyo na maayos sa mga anak nyo. Nakakaingit kayong dalawa. Ako naman, tingnan mo. Matatalino naman sana yung mga anak ko. Pero, eto, parehong pasaway. Yung isa may anak na. Tamad pang maghanap ng trabaho. Umaasa na lamang sa amin ng daddy niya. Wala nang ginawa kundi mag-cellphone maghapon. Pero yung anak, hindi na aalagaan na maayos. Yung pangalawa naman, ewan. Ayoko na sana sabihin pa eh. Itong pangatlo na lang ang inaasahan ko. Sana naman tumino. At matuto na sa mga kapalpakan ng mga kapatid niya. Alam mo kasi, Ate Emma, iba-ibang klase ng pagpalaki natin sa ating mga anak. Pero kailangan lang naman ng mga anak natin pagmamahal at pagdidisiplina. Dapat habang lumalaki sila, na itatanim natin sa kanilang mga puso at isip kung ano yung tama. Kapag nasanay silang gawin ng tama mula pagkabata, hindi nila yun makakalimutan hanggang sa kanilang pagtanda. May trabaho na rin ngayon ang bunso kong si Myra at kami naman ang aking asawa na si Dado abala sa pag-aalaga ng baboy. Nakapagpatayo na rin kami ng bagong bahay. Napatunayan ko na hindi naman natin kailangan maging mayaman o magkaroon ng mataas na pinag-aralan para maging isang mabuting magulang. Ang kailangan lamang natin ay magsikap at maging gabay ng ating mga anak para sila ay lumaking mga mabubuting tao. Ako po si Toyang. Ito ang aking buhay. Ang tunay na kaligayahan ng isang magulang ay ang makita ang kanyang mga anak na lumaking mga mabubuting nilalang. Mga nagsiganap, Angelo Alcantara,
Lionel Benjamin, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Rosana Villegas sa papel na Toyang. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Isa na namang nilikha ang magbabahagi ngayon ng kwento ng kanyang buhay. Siya ay si Kunching. Ako po ay 60 taong gulang at naninirahan sa Bulacan. Isa lamang ang naging anak namin ng aking yumaong asawa. Mahal na mahal ko si Titas. Kaya naman kahit na may asawa na siya, tumutulong pa rin ako sa kanyang pamilya. Ngunit ang masakit, pumanaw si Titas at ang kanyang kabiyak nung lumubog ang barkong kanilang sinasakyan. Mula noon, ako na ang bumuhay sa aking 3 apo. Pakinggan ninyo ang aking isasalaysay. Lola, bakit nagtinda pa rin kayo ng isda? Sabi niyo po masakit ang ulo niyo. Kanina pa yun na po. Uminom na ako ng gamot sa sakit ng ulo. At saka, wala tayong panggastos, Blessy. Kailangan nyo ng baon. May project pa nga sa school tong Kuya Junior mo. Pasensya na po kayo, Lola. Dahil sa aming magkakapatid, nangihirapan po kayo. Oy, Junior, apo ko kayo. Kayo ang alaala sa akin ng aking anak. At mahal ko kayo. Kaya hindi ko kayo magagawang pabayaan. Hayaan niyo po. Pag nakatapos po kami ng pag-aaral, kayo naman po ang paglilingkuran namin. Totoo po yun, Lola Kunching. Hindi na po kayo mahihirapan. Salamat, Junior. Blessy. Masaya ako sa naririnig kong yan sa inyo. Naku, tama na nga yung usapan na yan. Baka magkaiyakan pa tayo ng gusto. Oh, Blessy, kunin mo itong natirang mga isda. Ito ang iuulam natin. At susunduin ko naman sa school si Neneng. Ngayon ang kuhaan ng card nila Kailangan daw parents o guardian yung kukuha. Kaya ako nang pupunta. Bukas ka na lang sumundo sa kapatid mo. Ito pong bayad namin. Sa binili naming isda, Aling Kunching. Salamat, Fernando. Sipag na talaga, no? Kailangan. Dahil may 3 akong apo. Gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga yon. Hindi naman no sa dinidiscourage ko kayo. Pero, makakaya nyo pa kayang gawin yun? Matanda na kayo. Hindi ho madali ang magpalaki at magpaaral ng mga bata. Oo, alam ko yun. Pero may alam ho akong paraan para mabawasan ang problema nyo. Ang hirap nyo. Anong ibig mo tukuyin? Alam nyo naman na wala kaming anak ng asawa ko, di po ba? Oo. Napagkasunduan namin na umampon ng bata. Dahil magaan ang loob namin sa apo ninyong si Neneng, sanang gusto naming ampunin. Ano? Gusto niyong ampunin ang apo ko? Kung papayag ho kayo, gagaan ang pasa ninyo, Aling Kunching. Kapag nasa amin na si Neneng, bibigyan pa namin kayo ng konting halaga para may magamit kayong punan sa isang maliit na negosyo. Lola, please. Huwag po kayong pumayag. Huwag niyo pong ipaampun si Neneng. Ayaw po namin magkahiwa-hiwalay kami magkakapatid. Mga apo, naikwento ko lamang sa inyo yung sinabi ni Fernando, pero hindi naman ako papayag.
Hindi ko kayang mapalayo kayo sa akin. Hindi bali nang mahirapan ako sa pagtatrabaho. Maitaguyod ko lang kayo. Magtatrabaho din po ako, Lola. Maglilinis po ako ng mga sasakyan para makatulong sa inyo. Ano nangyari sa iyo, Kuya Junior? Bakit putok ang labi mo? Sinuntok ako ni Bobot. Yung siga doon sa carwash ni Mang Nato. Bakit? Ano bang kasalanan mo? Wala naman. Naiinis lang siya. Dahil sa akin nagpapalinis ng sasakyan yung mga mayayamang customer doon kanina. Lalo siyang nagalit nung binigyan ako ng malaking tip. Soba talaga yung bobot na yun. Tinggitero. Sabi nga ni Edong, lahat ng bago doon binubuli ni Bobot. Pag nalaman niya ni Lola, tiyak, magagalit yun. Ay, talagang magagalit ako. Lola? Barangay natin yan. Alam niya, bobot na yon. Masyado siya. Porket payat ka, kinakaya-kaya ka. Pero Lola, kung ipapabarangay pa natin siya, baka lalo lang siyang magalit sa akin. Apo, hindi ka dapat pumayag na nabubuli. Wala ka namang ginawang masama. Kaya ipagtatanggol ka ng lola mo. Oh, Blessy. Papasok ka na ba? Ay, kayo po pala, Alimbelia. Opo, Ang lola mo. naglako na po ng isda. Ano ba nangyari doon kay Junior? At saka sa lola mo? Salbahin naman po kasi talaga yung bobot na yun eh. Kaya tama lang po, naturuan siya ng leksyon. Ay, mahal na mahal talaga kayo ng lola mo. Oo. Mahal din po namin siya, Alimbelia. Mapalad kayo sa pagkakaroon ng isang lolang tulad niya. Kamusta na si Neneng, Blessy? Hindi pa rin bumababa ang lagnat niya, kuya. Dapat kasi kagabi pa sinabi mo na yan kay Lola. Hindi ko naman alam na nilalagnat siya eh. Kanina ko lang nalaman. Kasi kanina lang siya nagsabi sa akin. Napainom mo na ba siya ng gamot sa lagnat? Oo, 2 beses na. Pero may lagnat pa rin siya eh. Bakit kaya? Tapos kuya, may napansin pa ako sa kanya. Ano yun? Ang dami niyang rashes. Ha? Naku, sana dumating na si Lola. Para madala na sa doktor ang kapatid natin. Para malaman natin kung anong sakit niya. Tao po. Tao po, Belia. Ay, sandali lang. Belia. Kunching, napasyal ka. Sabi na. Oo, kailangan ko ng pera. Pautangin mo naman ako. Ano? Saan mo Gamitin. Nasa ospital ang apo kong bunso. Ilang araw na palang nilalagnat, hindi sinabi sa akin. At saka ang dami niyang pantal. Ano sabi ng doktor? Bakit daw ganun ang apo mo? Dengue nga si Neneng. Belia, tulungan mo naman ako. Kailangan ko na pang gasto sa ospital. Babayaran din kita. Kahit natubuan mo pa. O, pwede kitang matulungan. Yun nga lang, maliit lang ang maibibigay ko. Alam mo naman, mahirap din tong kaibigan mo. Ay, teka, may naisip ako. Ano yun? Hindi ba mahusay ka sumayaw? Ay, nung araw pa yun, ano. Tsaka, paano naman makakatulong yun sa problema ko? May palaro rito bukas dahil birthday ni Chairman. May pasayaw para sa ating mga seniors. O ngayon? Konching, malaking halaga ang gantimpala ng mapipiling lola na pinakamagaling sumayaw. May isang sakong bigas pang kasama yon at kahit matalo, may konsolasyon din. Ala, sige na, sumali ka! Ngayon naman, ang susunod nating kalahok ay si Aling Kunching. Palakpakan natin! Magandang gabi, Aling Kunching. Magandang gabi rin po, Chairman Manuel. Mahilig ka ba talagang sumayaw? Ay,
Ang totoo po, nung araw pa yun, matagal na akong hindi nagsasayaw. Naku, busy lang ako nitong aking kaibigang sumali dito. Bakit naman kayo sumali dito? Ay, magtatapat na po ako sa inyo, ano. Kailangan ko po ng pera. Nadenggi po ang aking apo at kasalukuyang nasa ospital. Kung ganun, ito pala ay sayaw para kay Apo. Oo. Ay, sige. Good luck, Aling Kunching. Palakpakan natin si Lola Kunching sa kanyang sayaw para kay Apo. Bakit kaya wala pa si Lola? Nagtataka na nga rin ako, Blessy. Sabi niya, gagawa lang siya ng paraan para magkapera. Nang may panggastos naman tayo dito sa ospital. Kawawa naman si Lola, kuya. Ang dami na niyang problema dahil sa atin. Leslie! Ay, Junior! Lola, mabuti naman po dumating na kayo. May ipinabibili pong doktor, Lola. Akin ang reseta. Mabibili ko na yan, mga apo. May pera na tayo. Nakahiram po kayo? Hindi. Nanalo ako sa contest para sa mga matatandang tulad ko. Ako ang napiling pinakamahusay sumayaw. Chairman, napasyal po kayo. Opo, Aling Kunching. Kumusta na po ang apo ninyo? Ginagamot pa rin ho. Alam niyo ba, nag-viral ang post ko sa internet. Nang larawan niyo na umiiyak habang sumasayaw. Ho? Naantig ang marami sa kwento niyo na isinulat ko doon. Kaya maraming nagpadala ng tulong sa inyo. Totoo po. Oho. Kaya hindi niyo na problema ang pagpapagamot sa inyong apo. Pati pag-aaral nila. May sasagot na rin. Ay, naku, salamat po, Diyos ko. Lutas na ang aking problema. Chairman, maraming salamat din po. Luha ng kagalakan ang dumaloy sa aking mga pisngi ng mga oras na iyon nang dahil sa isang sayaw. Nalutas ang aking suliranin at nalubos ang aking kaligayahan. Kapiling ang aking mga apo. Tunay ngang sa bawat suliranin ay may solusyon. Ako si Kunching. Ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, at Leonel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anjing Cruz. Sa direksyon Salvador M. Ruyades. Ito ang aking buhay.